Hello, hello, Aquarius Collective. Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for May 18 hanggang 24. So let's begin. But first, ihanda mo na mga mahal kong Aquarius ang inyong isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron po kayong pangmalakasang one question, hawakan niyo po yan at sa dulo po, atin po yung babasahin. Okay? Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Aquarius ang mga mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale your cards for the week. Ooh, things are changing. Beautiful. Siya nga pala mga mahal kong Aquarius, maraming salamat po ha sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nagko-comment, lahat po na bago nating subscribers, hello po. And thank you rin po sa mga nag-share. Naku, malaking tulong po yan sa akin every time po na meron tayong libreng reading for you. So keep on liking, keep on commenting, and thank you for not skipping the ads. So, in the background of your reading, meron kang the King of Pentacles. Okay, this week, ramdam ko talaga na gumagawa ka na ng hakbang para maging secured, matibay, at maging long-lasting yung isang bagay na inaasikaso mo. Ramdam ko dito meron kang goal eh. Nakakita ako ng bullseye, nakakita ako ng parang dart, tapos talagang natumbok mo yung gitnang gitna. Ramdam ko dito na meron kang inaasikaso at gusto mo itong maging matagumpay. So, pinapayuhan ka dito ng yung spirit guides na this week, kailangan talaga hands-on ka. And kailangan na practical yung action mo. Ramdam ko dito na minsan, huwag mong pilitin na malaki agad or engrande agad. Sabi dito, go small. Go into a simple approach. Huwag mong gawing komplikado, huwag mong gawing mahirap, nang sa ganon, mahawakan mo siya ng mas maayos at mas maasikaso mo to patulay doon sa success na inaasahan mo. Kasi ramdam ko dito masyado kang superficial, masyado mong nilalakihan, pero ang kailangan lang muna ngayon, simple. Kasi unti-unti mo yung palalakihin, nang sa ganon, kayang-kaya mo siyang panghawakan. Paunti-unti magagawa mo to. And this will be stable for you. Congratulations. In your core energy, meron kang the Tower card. Things are changing. Ramdam ko dito na ito na yung panahon para magbago ang lahat. At ready ka na tanggapin or simulan or abutin yung mga bagay na akala mo dati hindi mo magagawa or akala mo dati never kang magiging ready. Pero now, ramdam ko dito na ine-embrace mo na yung pagbabago. Ine-embrace mo na kung dapat matapos yun, matapos. Kung dapat simulan to. Ready ka na doon sa transition na yon at handa ka magpagod o handa kang harapin kung ano man yung mga dala ng pagbabago. Congratulations. Tower card, the Page of Cups. Okay? Sabi dito, isang malaking sorpresa itong pagbabagong ito. Parang boom, bubulagain ka na parang hala nagbago, hala nalihis, o hala hindi ko inasahan to. Parang ganyan. Pero yung energy dito, wag ka mag-alala Aquarius, maganda naman to. So gugulatin ka ng isang magandang pagbabago na hindi mo akalain kung paano siya hahawakan. Medyo overwhelming, medyo nakakagulat talaga, pero sabi dito kaya mo naman. So parang sumabay ka sa agos, sumabay ka sa ritmo, kung ano nangyayari, huwag mong pigilan, huwag mong kontrolin, at kapag humupa na yung pag-agos o pagbabago, you will see na parang yes, nagawa ko din. Yes, okay na. Yes, matibay na. So, kung ano man yung changes ngayon, let it happen, no? At nakafocus ka lang dapat talaga doon sa outcome na gusto mo mangyari. Kaya kung meron ka tinutumbok ngayon talagang bullseye, kailangan dito ready kang yakapin din yung changes. Okay? So, mga Aquarius, ano ba itong mga hinihintay mo this week? Mga balak mo talagang maganap ngayong linggong ito, i-comment mo na yan at mangyayari yan para sa'yo. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Six of Wands. Sabi dito ng yung spirit guides, kailangan nakafocus tayo sa ating ginagawa. Alam ko marami kang pressure sa paligid. Maraming mga matang nakatingin. Hinihintay ka kung mag-fail ka ba, or mamaya baka dinidiktahan ka kung ano dapat mong gawin, or pinapwersa ka nila to do something that they want from you.
Pero sabi dito, huwag kang papadistract. Kahit napakaningning ng paligid, maraming aagaw na yung atensyon. Kailangan tayo ay disiplinado ngayon para mag-focus sa isang bagay na alam mong gusto mong makuha. Bubulagiin ka ng isang malaking pagbabago ngayon para makatulay ka doon sa gusto mo talaga. Kaya sumakay ka sa kabayo ng iyong tagumpay. Tinan mo siya. Talagang sabi niya, lalarga ako, lalaban ako, sasakay ako dito, ipapanalo ko to. So kung ano man tong bagay na gusto mong patabuin, continue doing it until you make it. Okay? Very important yan. Six of Wands, the Seven of Wands. Yes, sabi dito, depensahan mo yan. Yang posisyon mo, yung trabaho mo, yung pangarap mo, yung desisyon mo na yan, continue proving to them na magagawa ko to, I will fight for this, I will stand by this, and I will show everybody na kayang-kaya ko magtagumpay dito kahit solo lang ako. No? Ramdam ko dito, talagang siguradong sigurado ka eh. Alam mo, natutubo to. Alam mo na magiging successful ka dito, kaya ipaglalaban mo. You will assert your victory. You will assert your work. And dahil ginawa mo ang lahat, ramdam ko talaga dito, mauuwi ka sa isang victorious end dahil pinaglaban siya. So parang sabi dito, sulit lahat ng pinaglaban. Sulit lahat ng pagharap mo sa challenge because you made it until the end and victorious ka dyan. Congratulations. So, mga Aquarius, ano po ang birthday ninyo? Comment down below. To activate itong panalong ito at makuha mo talaga para sa'yo yung bagay na yan. Okay? In the area of what you need to do, meron po kayong the Queen of Swords. You need to stand up. You need to make a choice. You really need to have a clear vision kung ano ba talaga ang gusto mo. Kailangan malinaw sa'yo kung ano yung dako paroon kaysa kung ano yung nasa past. Minsan, palagi mo doon kinakapitan yung past, kaya parang nakatali ka doon. Sa panahon na para putulin yan at harapin kung ano yung nasa harapan mo. Kung ano yung naghihintay para sa'yo. Kailangan klaro sa'yo kung ano yung dapat kong gawin, makuha lang yun. Pero bukas ang palad mo para sa mga iba pang posibilidad para abutin yun. Pero importante dito na huwag mong hayaang harangin ka ng mga bagay sa past mo. Mga past trauma, mga past issues, mga maling tao. Kailangan lumaya ka dyan para maharap mo na yung para sa future mo. Pinapayuhan ka rin dito to speak up, magsalita ka, tumayo ka, lumaban ka because kayang-kaya mong abutin yan. Queen of Swords, the Three of Wands. Yes. Ngayon, sabi dito, you need to be open for expansion. You need to be open for growth. Talagang tinan mo, both cards are telling me na tatalikod ka na sa past. Nakatalikod sila sa past at talagang nakatingin sila doon sa future nila. So parang pinapayuhan ka dito Aquarius na maging future-oriented. Hindi lang for today, hindi lang para bukas, kundi para sa pangmatagalang swerte mo. Pangmatagalang abundance mo. Ano yung future? Ano yung gagawin mo ngayon pagtanggap mo nitong bagong bagay? Saan mo to balak dalhin? Ano yung kinabukasan na na-envision mo sa pagdating ng bagong bagay na ito? May hinihintay ka eh. Meron kang inaasahan eh. Meron kang pinagtsatsagaan na dumating. Kaya importante sa paghihintay, malinaw sa'yo kung ano yung halaga niyan na magpapayabong ng buhay mo. No? Talagang naramdaman ko dito, ang humaharang sa'yo ay yung past mo. So you need to really to be able to let that go nang sa ganun mabuksan yung pintuan sa future mo para makasuong ka na, makalaban ka na, makacharge ka na. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Ten of Pentacles. Meron kang 10 here. 10 of Pentacles and 10 of Cups. Talaga namang completion, success, pagtagumpay sa isang bagay. Narinig ko rin dito na parang papasok ka na sa new portal at nakompleto mo yung dapat mong gawin. Nang sa ganun, maani mo pabalik yung magandang bunga nito. No? So 10 of Cups clarifying our Tower card. Sinasabi dito ng yung spirit guides na alam niya na balak mo nang tumbukin yung mga pangmatagalan. Permanenteng job, permanenteng kita, permanenteng negosyo, or career. Pero sabi dito, para maganap to, kailangan may magbago. Kailangan may matanggal. Kailangan merong mag-shake up. Nang sa ganun makuha mo talaga to. Halimbawa,
balak mo na magkaroon ng sarili mong bahay, tapos kayo magkakapatid, pag-uusapan nyo na yung mana. So, things need to change. Yung pag-iwas sa issue, ngayon kailangan upuan, pag-usapan, nang sa ganun makuha mo talaga yung tinutumbok mo, mabullseye mo siya. Example din, halimbawa, iniisip mo ngayon magtatayo ako ng parlor kasi balak mo magtayo ng sarili mo ng negosyo. So, things are changing. Aalis ka na sa dati mong trabaho, babaguhin mo yung lifestyle mo, yung iniipon mo, gagalawin mo na, parang ganyan, no? So, kung ano yung changes na kinakailangan para maganap itong long-lasting na gusto mong gawin, kailangan talaga dito, ready kang yakapin yung changes na ito. Narinig ko na kailangan mo daw ilaan yung full effort and full heart mo dito. Hindi pwedeng iniiwasan yung pagbabago. Hindi pwedeng nilalayuan or pinipigilan siyang mangyari. Para makarating ka sa long-lasting and security na ito, na talagang kakapitan mo na panghabang panahon, kailangan talaga handa ka ngayon sa mga dapat baguhin. Hanggat hindi ka nagbabago, hanggat hindi mo niyayakap yung changes, may hirapang makapasok itong mga long-lasting na ito. So, now, open your eyes, open your heart for changes nang makapasok ka na sa abundance na yan. Ten of Pentacles, the Page of Wands. Yes, meron ka talagang bagong papasukin na opportunity, pintuan, or pagkakataon sa buhay mo na pangmatagalan. Dito ka talaga magkakaroon ng security. Pero para mangyari yan, kailangan mo maintindihan na kapag tinanggap ko to, kapag sinuong ko to, things will change sa buhay ko. At yung change na yan, kadikit kakambal na pagpasok mo sa bagong bagay na yan. Example, ang papasukin mong trabaho ngayon ay papunta sa Dubai, halimbawa. Siyempre, naku, kaching-kaching. Makapag-ipon ka na para makapagpundar sa negosyo sa Pilipinas or makapag-ipon para makabili ng bahay, pangmatagalan, di ba? Pero yung pagyakap mo sa trabahong to sa Dubai, kailangan ng changes. Siyempre, iiwanan mo yung mga anak mo, kailangan mo nang galawin yung ipon mo, iiwanan mo yung trabaho mo ngayon, halimbawa, because these changes is required para pagpasok nito, talagang magkaroon ng changes sa buhay mo. And here, sabi dito, kailangan malinaw sa'yo kung ano ba talaga yung pinakatututukan mo. Ay para makabili ng bahay, ay para makabayad sa utang, ay para sa retirement ko. So malinaw. Pag malinaw yung tutumbukin, handang-handa kang pasukin yung pagbabago. Parang ganyan. Okay? For example, ang tutok mo ngayon ay para makabayad sa utang. Wala kang mahanap na trabaho kahit na nursing graduate ka. Pero ang dumating na chance para sa ay trabaho halimbawa sa isang factory. Pero hindi ka naman doon worker kundi supervision halimbawa. So parang sige na nga, tanggapin ko to. So nagbago yung ruta mo. Imbes na nursing, pumunta ka sa administrative, 'di ba? So dahil ang focus mo ay makabayad sa utang, handa mong tahakin yung pagbabago, maganap lang siya. Parang ganon, no? So, ngayon naintindihan mo na kung ano ibig kong sabihin, this changes is essential. Essential, essential, essential para makuha mo yung gusto mo. Okay? In the area of your near future, meron kang the Two of Wands. Si Two of Wands, heto, ang tabayanan mo, 2 days, 2 weeks, or 2 months after watching this video, makakabuo ka na ng crystal clear plan para sumuong sa bagong journey. Talaga namang you are moving, leaving something behind and making a clear decision para sa bagong pupuntahan or bagong galawan. You are expanding, you are growing. So ramdam ko talaga dito na makakalarga ka na, either babiyahe ka or lilipat. No? Ready ka na for this unfamiliar territory. Pero sabi mo, handa na ako. Klaro na yung plano ko na pagbuting-buting tingin ko na to at gagalaw na ako. So congratulations. Lalaya ka na sa lumang buhay mo at dire-diretso ka na sa pagbabago. Two of Wands, the Three of Swords. Okay. Sabi ko nga sa iyo kanina, baka makaapekto sa iyo yung nakaraan dahil ayaw mong bitawan, ayaw mong kalimutan at nakaharang sa iyo. Pero here in the near future, you will understand na parang, hi, ito talaga ang harang sa akin. Itong past lover, past trauma, past lugar, siya yung pumipigil sa'yo para buuin yung plano at makatulay. Kasi iniisip mo na kapag tumulay ako sa bago, baka mangyari na naman yung sinapit ko dati.
Pero dahil now, unti-unti ka na naghihilom, you understand that past is past, makaka-let go ka na dito at hahakbang ka na. Kailangan lang talaga dito ng tapang, pagsugal at lakas ng loob. At wag mo laging isipin yung bitterness sa past mo. Hindi makakatulong sa'yo yan. In your challenge, meron kang the Ten of Pentacles. Here, sabi dito, ipaunawa mo sa pamilya mo kung ano tong kilos na ito. Alam ko kanina kailangan mo talaga mag-explain. Kailangan mo ipaglaban, kailangan mo ipaunawa sa kanila na tong laban na ito, talagang gusto mo at balak mo talagang panindigan. So, if family members are not in favor o kaya hindi nila gets kung ano tong balak mong gawin, kausapin mo sila. Ipaunawa mo na ito yung pangarap ko, ito yung direction ko, ito yung vision ko para sa buhay natin. Kaya supportahan nyo naman ako. Parang ganyan. So let them understand. Pag-usapan ninyo, maupo kayo para isang solid team kayo sa pag-abot ng pangarap ninyo. Okay? Ngayong linggong ito, pinapayuhan ka din to keep a harmonious relationship with your family members. Hindi pwedeng puro away, problema o sigalot. Kailangan dito tulungan, unawaan at talagang kapit-bisig. Okay? Ten of Cups, the Knight of Pentacles. Yes, tungkol talaga to sa plano mo. Pinapayuhan ka dito ng kung hindi ka sinusuportahan, ipaunawa. Kasi alam kong walang makakapigil sa'yo sa planong to. Alam kong ilalaban mo yan. Alam kong itong igogora mo to kahit pa makakuha ka ng approval o hindi sa family. Pero kasi sa journey na ito, Aquarius, kailangan mo ng moral support eh. Kailangan mo ng gabay eh. So you really need those people talagang kapit na kapit ang tiwala sa'yo. So kung inaasahan mo sila, nagagabayan ka, kausapin mo. At naramdaman ko rin dito na wag na wag magmamadali. Okay? Kung kailangan pag-usapan, kung kailangan maghintay, kung kailangan iproseso, dahan-dahan lang. Para kada hakbang mo walang problema. Pinapayuhan ka rin dito na spend a lot of time with your family this week. Kung malayo ka sa kanila, tawag, text, email. Pwede yon. Okay? So do your best to gather your family and support group mo sila sa planong ito. Okay? In your fortune, meron kang transformation. A fresh new way of living emerges. Sabi dito, panahon talaga para mag-transform ka na. Tower cards all about changes. Yakapin yung changes at sinasabi ko sa'yo, you're gonna be transforming into your better life. Okay? In your fortune, meron kang the Two of Pentacles. Sabi dito ng yung spirit guides, ito yung panahon para balansehin mo yung mga bagay-bagay. It's time for you to make a choice. Ramdam ko dito. I don't know why. This week, you have more time with family and a specific time for work. Parang na-realize mo na parang, teka, bakit ba ako nag-uubos ng oras sa isang bagay na ito? Wala na tuloy akong time for myself. Wala na tuloy akong time para mag-party o para magsaya. So ngayong linggong ito, babalansehin mo yan. No? Alam mo na to play hard and to work hard. Alam mo na kung anong dapat balansehin. At alam mo na rin kung ano yung mga asungot sa paligid na hindi ko na dapat asikasuhin pa. Napakaswerte mo rin, narinig ko dito, when it comes to finances, you will have the equal parts tukol sa gagawin mong ito. Meron kang discarding magagawa para makuha yung required money na kinakailangan mo para sa opportunity na ito. So congratulations. Balanse na okay na meron na. At hindi ka na mahihirapan sa ginagawa mong yan at dire-diretso na yung pagtanim mo dito at paglago. Congratulations. Two of Pentacles, the Two of Cups. Two, and two. Tatlong two ito. Pinapayuhan ka talaga na you're on the right timing, aligned ka sa yung higher self, no? Kung ano yung pinapagawa sa iyo sa lupa ay talaga namang ito yung destined for you. Two of Cups, clarifying Two of Pentacles. Talagang meron po magaganap this week na matinong pag-uusap tungkol halimbawa sa kontrata, sa love life mo pwede din, or sa negosyo, no? Kung ano mo tong conversation na to, narinig ko talaga patas. And you will get your fair share. You will get what you want and you will get what you need. Kaya ngayong linggong ito, malaking factor sa buhay mo, Aquarius, yung pag-uusap. Dahil yan yung makakatulong para magawa mo ng tama yung bagay-bagay. Congratulations. Ramdam ko rin dito para may approval. Papayagan ka na para gawin yung dalawang bagay or
Bibigyan ka na ng go signal para masimulan na yung dalawang bagay na alam mong kayang-kaya mong gawin. Congratulations, okay? In your divine messages, you have a fiery climax. Wow! Meron daw po talagang matinding pagkatapos ng mga bagay-bagay sa buhay mo at ito na yung simula ng changes. Congratulations. In your divine, you have the Eight of Pentacles. Sabi dito, gamitin mo ang skills mo. Huwag mong hayaang natutulog ang kakayanan mo ng dahil lamang sa tinatamad ka or parang feeling mo kaya ng iba. Sabi dito, you have the enough skills, talent, ability, and expertise para palaguin to. Huwag na huwag mong questionin ang sarili mo. Pinapayuhan ka din na kung kailangan ng seminar, workshop, training, or tutorial sa YouTube, gawin mo. Ito yung panahon para patalasin, pakinangin, paglinangin ang iyong talent nang sa ganon magamit mo siya sa paglagong iyan. Eight of Pentacles, the King of Wands. Sabi dito, maging leader-like ka. Ikaw ang punong abala, ikaw ang nagde-decide, people will go to you para humingi ng payo o ng desisyon. No? Sabi dito, pag-alabin mo sa puso mo yung passion na yan, walang atrasan, walang takot, walang pagdadalawang isip. The fire in your heart will be your determinating factor para ilaban ito. Okay? Pag matapang ka at masipag ka, great combo para talagang maging matagumpay itong binubuo mo. Congratulations. Outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have Lily, spiritual love. Uy, meron daw po kayo na mayapang kamag-anak sa kabilang buhay na hanggang ngayon ay pinoprotektahan ka pa rin niya. So after watching this video, magtiri ka ng kandila, at magdasal para pasalamatan yung mga ancestors mo sa kabilang buhay. You also have grasshopper, situations in the balance that require careful handling. Yes, kailangan talaga balansehin mo yung mga bagay na mahalaga sa'yo, kaya importanteng makipag-usap nang sa ganon makuha mo talaga yung go signal, approval, nang sa ganon magawa mo na yung balak mo. You have parrot, someone will gossip about all of your secrets. Sabi dito, mag-ingat ka sa mga pinagkakatiwalaan tungkol sa sikreto mo. Hindi lahat ng tao dapat mong pagkatiwalaan sa mga impormasyon na dapat ay private. Okay? You also have candle, you will be shown the way. Yes, kung malabo ngayon, kung nahihirapan ka ngayon, huwag ka mag-alala. This week, darating sa iyong kaliwanagan para magawa mo na yung dapat mong gawin. Ang outcome ni Aquarius for May 18 to 24, you have the Star card. Yes. Kung nanggaling ka sa tower moment, talagang pagkahirap, pagkabagsak, changes, pagkagulo ng mga bagay-bagay, asahan mo, bubuti na yan. Kung nanggaling ka sa sakit, sa problema, you will now have the solution. Liliwanag din ang buhay mo, you will know what to do, gaganahan ka ulit, and you will see na makakalagpas ka na sa problemang yan. Maitatanim mo na rin yung matibay na pundasyon na tutulay sa pangarap mo. Congratulations. Ramdam ko talaga, nasa spotlight ka eh. Ikaw ang favorite ni universe ngayon para matupad yung mga changes na yan. Okay? Star card. The Star card, yes, clarify niya ang sarili niya. Sabi dito, continue hoping, continue believing, and have faith na darating din sa iyo yung pangarap mo. Sabi ko nga kanina, you will be shown the way. Malinaw na malinaw na malinaw na ang daan. Dahil nagbago, nagkaroon ng shake-up, luminaw sa mata mo kung ano yung tamang landas ko patungo sa goal ko. Congratulations. Okay? So let's go, Aquarius, sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes and concentrate on this one question. Wait lang. Alam mo, narinig ko talaga may milagro ka. May milagro sa mga pinaghihirapan mo. Congratulations, ha? Okay, now, close your eyes and concentrate on this one question. Pikit-pikit. Isipin mo yung question mo. Itaboy mo yung ibang bagay sa isip. Just your question. Inhale and exhale. The answer you have, King of Wands, the Ace of Cups, and the Devil card. At the bottom, meron kang the Eight of Swords. Sabi dito, huwag kang papatali dyan sa takot mo. Huwag kang papatali dyan sa mga inhibitions mo o self-sabotage mo. Kung ano yung question mo na yan, meron kang magagawa para maabot siya. Huwag mong maliitin ang sarili mo. May magagawa ka dito. Okay? Pinapayuhan ka, Aquarius, na huwag ka na magpapatali pa sa mga nega sa paligid. Kung may namaliit ka, dina-downplay yung pangarap mo, or parang feeling mo, hindi ko kaya, no? Palayain mo ang sarili mo sa negativity na ito.
This is something that you really, really want. Alam ng puso mo na gusto mo to. Minanifest mo to. Sigaw na sigaw ang puso mo na atin yan, akin yan, gusto ko yan, passionate ako dyan. Pero kulang ka sa tapang eh. Kasi nga maraming mga factors sa paligid na pinapahina ang moral mo, minamaliit ka, inaaway ka, or nililimitahan ang ginagawa mo. Sa panahon na para lumaya ka dyan, kung partner mo man yan, hinaharangan ka para gawin yung isang bagay, I really believe here na you need to be strong enough and brave enough na tanggapin sa puso mo itong bagong darating. Kasi kaya mo eh. So wag mo nang questionin pa ang skills mo. Ang pumipigil sa'yo, minsan ikaw. Kaya naman, okay naman, magagawa mo naman, pero palagi kang umaatras. Iniisip mo lagi, kukunin ko na ba? Gagawin ko na ba? Sisimulan ko na ba? Takot lang yan. At minsan nasa isip lang yan. Okay? So be brave, laksan ng loob, wag na makinig sa mga nega, and fight because I know this will make you happy. This will make you fulfilled. This will make you satisfied. So go get it. Kung ang question mo yes or no, the answer is yes. Kayang-kaya, magagawa ang kalaban mo dito sarili mo. Okay? So go for it. Be strong, be brave. Iyo yan. Okay? So Aquarius, ito po ang isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong May 18 to 24. Sa po kayo nakaresonate, comment below, babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Aquarius this week. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.